So magandang araw po sa inyong lahat at ipipresenta ko po ang aking salaysay sa ukol sa pilosopiyang Pilipino at narito ang aking paksa. Ang tao bilang responsable sa kanyang kapwa. At narito ang aking pilosopikong tanong na ang pagiging etikal ba ng tao ay nagmula sa sarili at para sa sarili o ito ba ay nakapuntirya sa ibang tao galing sa sarili? Narito ang aking sagot bilang thesis. Ang tao bilang isang may kakayahang kumilos, magsalita at sumalaysay batay sa kanyang sarili, sapagkat isa ang mga ito sa nagpapahiwatig ng kanyang pagiging moral na responsable, lalong-lalo na sa kanyang mga ginagawa sa buhay. At narito ang aking mga tatlong sumusuportang punto. Una, ang tao ay nagiging moral na responsable dahil kaya niyang umunawa at magsalaysay ng kanyang sariling kilos. Ngunit, meron ring mga taong tumututol sa puntong iyon na para sa kanila, hindi sapat ang kakayahang magsalaysay upang matawag na moral na responsable ang isang tao. Dahil ang tunay na pananagutan ay nasusukat sa konkretong gawa at pagsasabuhay ng tama, hindi lamang sa husay ng pananalita. Pero ang aking sagot sa pagtutol na iyon na ang kakayahang magsalaysay ay mahalagang kondisyon upang maunawaan ng tao ang kanyang pananagutan sapagkat dito niya nabubuo ang kahulugan ng kanyang mga kilos sa pamamagitan ng pagsasalaysay na iuugnay niya ang kanyang karanasan sa moral na pagninilay at nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang kanyang mga desisyon. At sa pangalawang punto naman, ang pagkakakilanlan ng tao ay nabubuo sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ngunit meron ding mga tumututol na nagsasabi na ang pagtuon sa kapwa ay maaaring magpahina sa autonomiya ng individual kapag nawawala ang hangganan ng sariling pagpapasya. Kapag labis ang pagsasakripisyo para sa iba, maaaring maisantabi ang sariling pagkakakilanlan at kakayahang pumili ng malaya. Ngunit sa aking sagot sa pagtutol na iyon, na ang ugnayan sa kapwa ay nagpapalalim sa otonomiya ng tao, sapagkat hinuhubog nito ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at responsibilidad. Sa halip na hadlangan, ang pakikipagkapwa ay nagiging batayan ng mas makabuluhan at malayang pagpapasya. At ito naman sa pangatlong sumusuportang punto, na ang etika ay ang paghahangad ng mabuting buhay habang ang moralidad ay nakabatay sa mga tuntunin at obligasyon. So ito naman ang pagtutol. Una, dito sa panghuli na ang paghihiwalay ng etika at moralidad ay maaaring magpahina sa moral na obligasyon dahil nawawala ang ugnayan ng prinsipyo at aktwal na pagkilos. So kapag hindi na nagtutugma ang teorya at praktika, nagiging malabo ang batayan ng pananagutan at madaling mabali ang pamantayan ng tama at mali. Sa aking sagot, ang malinaw na pagkakaiba ng etika at moralidad ay nagpapalinaw sa pinagmulan ng obligasyon sa pamamagitan ng pagtukoy kung ito ba ay nagmumula sa prinsipyo o sa konkretong pamantayan ng pagkilos. Dahil dito, nagiging mas sistematiko ang pag-unawa sa pananagutan at mas matibay ang batayan ng tama at mali sa praktikal na buhay. At ito naman ang aking konklusyon. Ipinapakita ng talakayan na ang moral na pananagutan ng tao ay nakaugat mismo sa kanyang kakayahang magsalaysay, umunawa at magbigay kahulugan sa sariling kilos. Ang otonomiya ay hindi ganap na pag-iisa, kundi malayang pagganap ng pananagutan sa loob ng relasyonal na mundo kung saan may epekto ang bawat desisyon sa kapwa. At sa ganitong pananaw, ang etikal na pamumuhay ay nabubuo sa patuloy na pakikipag-ugnayan at responsableng pakikipagkapwa na humuhubog sa identidad ng isang tao. At yun lamang po ang aking sanaysay sa pilosopiyang Pilipino batay mismo sa aklat ni Dr. Levinio Maria Garcia. Yun lamang po, maraming salamat at God bless sa ating lahat.